sa 5 magkakapatid, ang noon ay 19 anyos pa lamang na si Sheila May Condes. Isang taon na lamang at magtatapos na sana ito sa kursong Information Technology sa West Negros University o STI na sa kasalukuyan. Si Sheila May lamang ang inaasahan ng kanyang pamilya na makakatulong sa kanila para sa pag-aaral ng 4 pang mga kapatid. Subalit ang pangarap ng dalaga ay gumuhong lahat nang matagpuan itong wala ng buhay sa tubuhan malapit sa kanilang tinitirhan. Sa ginawang investigasyon ng mga pulis ay agad din namang nahuli ang suspect na kusang loob na umamin sa ginawa at ito mismo ang nagturo sa kinaroroonan ng katawan ng biktima. Subalit ang masakit sa lahat ng ebidensya at pag-amin nito ay napawalang sala ito at nakalaya makalipas ang 6 na taong pagkakakulong. Ano ang nangyari kay Sheila May at bakit napawalang sala ang kriminal? Samahan niyo po akong balikan ang pinag-usapang kaso ng pagkamatay ni Sheila May Condes sa Negros Occidental. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. May 9, 2015 ay nagpaalam si Sheila May sa mga magulang na pupunta sa isang kaibigan sa Barangay Villamonte sa kanilang bayan sa Bacolod, Negros Occidental. Lingid sa kanilang kaalaman na ito na ang huling pagkakataon na masisilayan nilang buhay ang dalaga. Dahil sa hindi na ito umuwi at hindi na rin ito nakarating sa kanyang pupuntahan ng araw na iyon. Hindi ugali ni Sheila May ang umaalis ng bahay nang hindi nagpapaalam, lalo na kung hindi ito makakauwi. Kaya naman talagang binalot ng pag-aalala ang pamilya. Dumagdag pa na hindi ito sumasagot sa mga mensahe at hindi na rin makontak ang cellphone nito. Dahil sa misteryosong pagkawala ni Sheila May, ay agad na nagtungo ang pamilya sa tanggapan ng kapulisan sa kanilang bayan para i-report ang pagkawala nito. Sa ginawang investigation ng mga pulis ay napag-alaman nila na huling nakitang sumakay ng tricycle ang dalaga bago ito nawala. Dahil dito ay agad nilang hinanap ang kinaroroonan ng lalaki na nagmamaneho ng pampasaherong tricycle na huling nakitang kasama ni Sheila May. Subalit nagtaka sila dahil sa hindi nila matagpuan ang nasabing lalaki sa tinitirhan nito at wala din ito sa vicinity ng lugar kung saan ito namamasada. Dahil sa kahinahinalang pagkawala ni Sheila May at ng lalaking huling nakitang kasama nito ay itinuring itong person of interest ng kapulisan, kaya naman ay agad nila itong hinanap. Sa ginawa nilang pagtatanong ay natuntun nila ang kinaroroonan nito sa Himamaylan City. Sa pagkakatagpo nila sa person of interest na si Ricardo Iyawan, ay nakuha nila sa possession nito ang cellphone ni Sheila May Condes sa bahay nito sa Sitio Tabingi, Barangay Poblacion, Zone 3, lungsod ng Himamaylan. Maliban dito, ay ilan pang kahindik-hindik na revelasyon ang sinabi ni Iyawan sa kanila at bilang patunay, kasama ang mga pulis at investigador ay itinuro nito ang kinaroroonan ng nawawalang si Sheila May. Natagpuan nila ang katawan ni Sheila May sa tubuhan sa Hacienda Sagrado na matatagpuan sa Barangay Estefania, Bacolod City noong May 14, 2015, 5 araw matapos ang misteryoso nitong pagkawala. Wala itong suot na damit at nakabuka ang 2 paa. Nakatali ang mga kamay ng kanyang panloob na kasuotan at dahil nga 5 araw na ay nasa advanced decomposition na ang katawan. Kasunod ng pagkakatagpo sa katawan ay kusang loob din na nagbigay si Ricardo Iyawan ng kanyang sinumpaang salaysay tungkol sa nangyari. Ayon sa kanya ay lasing siya na mangyari ang krimen. Plano niya lamang kunin ang cellphone ng biktima, subalit tumanggi ito, kaya naman ay puwersahan niya itong dinala sa tubuhan. Sa kabila nito ay patuloy pa rin itong nagmatigas at tumanggi na ibigay ang cellphone nito at pera. Kaya naman ay sinuntok niya ito sa sikmura. Hinubad niya ang damit nito na panloob at ginamit iyon na pantali sa mga kamay ng dalaga. Nang hindi pa rin tumigil sa pagpalag at pagsigaw,
ay hinampas niya ito ng bato sa ulo hanggang sa tuluyan na itong tumahimik at mawala ng buhay bago niya to iwanan. At dahil nga sa walang suot na damit ay una nang hinala ng mga investigador na ang dalaga ay biktima ng panggagahasa. Subalit ang nasabing aligasyon ay hindi napatunayan dahil sa nasa advanced decomposition na ang katawan ng biktima. At bigo na sila na makakita ng mga ebidensya na may nangyaring panggagahasa sa ginawa nilang autopsy. Maliban dito, ay nakatanggap din sila ng report na dati na itong may kaso na kinaharap sa Santa Mesa, Manila, tungkol sa pagpatay sa 59 years old na widow noon. Ayon kay Inspector Benedicto Villarias, ang chief ng Police Station 4, ay lumapit sa kanilang tanggapan ang abogado ni Ginang Remedios Lardos. Dala-dala ang mga information tungkol sa kaso na kinasasangkutan ni Ricardo Iyawan. Ito ay matapos na mapanood nila ang larawan nito sa mga balita tungkol sa pagkamatay ni Sheila May Condes. Si Iyawan ay positibong kinilala ni Cristina Tibayan, ang kapatid na babae ng biktima, sa loob ng selda. Ayon kay Tibayan, ay nag-file sila ng kasong pagpatay at panggagahasa noong April 2014 laban sa suspect, subalit binasura ng korte ang kaso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Ayon kay Tibayan, nang mangyari ang krimen ay nagtatrabaho si Iyawan bilang pedicab driver sa Santa Mesa at nagsisilbi din itong utusan ng kanyang ate. Ayon sa kanya ay ninakawan at ginahasa ni Iyawan ang kapatid bago niya ito pinatay noong April 3, 2014. Katulad ng nangyari kay Sheila May ay kusang loob din na inamin ni Iyawan ang ginawa sa harap ng abogado na ginahasa niya ito at pinatay gamit ang unan. Tulad ng nangyari kay Sheila May ay sinabi din nito na lasing siya nang gawin niya ang krimen at inamin din nito na kinuha niya ang singsing at 5,000 pisong pera ng biktima. Sa nangyari kay Sheila May ay nagkaroon sila ng pag-asa na mabigyan ng hustisya ang nangyari sa nakatatandang kapatid, kaya naman kasabay ng pagsasampa ng kasong pagnanakaw at pagpatay kay Sheila May Condes ay muli nilang binuksan ang kaso sa pangalawang pagkakataon noong May 27, 2015 sa Prosecutor's Office ng Bacolod. At dahil nga walang warrant of arrest ay naglapse na ang reglementary period of arrest ni Iyawan. Kaya naman ay dapat na itong pansamantalang palayain, subalit nagdesisyon ito na manatili sa Police Station 4 dahil sa takot para sa sariling kaligtasan. Hanggang sa maglabas ng warrant of arrest with no bail, si Judge Pipito Gilada ng Bacolod Regional Trial Court Branch 53 noong May 29, 2015. Mula sa Police Station 4 ay inilipat sa Bureau of Jail Management and Penology si Iyawan sa parehong araw. Habang nasa loob ng BGMP noong June 2, 2015 ay muling naging laman ng balita ang pangalan ni Iyawan nang masaksak ito sa loob ng kulungan. Agad naman itong naidala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. At sa kabila ng malalang sugat na natamo ay nagawa naman ito itong malampasan. Lumipas ang araw, linggo, buwan at taon. Noong November 2021, makalipas ang 6 na taong pagkakakulong, ay nakalaya si Iyawan at naabsuelto ito sa kasong pagnanakaw at pagpatay kay Sheila May Condes. Ayon sa report, si Iyawan ay napawalang sala dahil sa ilang technicalities sa ginawang investigasyon ng kaso. Ayon kasi sa mababang hukuman, ang kawalan ng abogado nang makuha ang cellphone sa posesyon ng suspect at sa pagkakatagpo sa katawan ng biktima ay sapat ng dahilan para mawala ng bisa ang mga iyon. Kaya naman dahil sa pagkawala ng bisa ng mga ebidensyang nakalap at prinisinta ng prosecution, ay binasura ang kaso at pinawalang sala ang nasasakdal. Sa kabila ng 3 magkakaibang hukom na hinang humawak sa kaso, ay napawalang sala si Iyawan. Malungkot naman na nagbigay ng saloobin ng pamilya ni Sheila May sa naging hatol ng korte. Malinaw kasi na ito ang pumatay base na rin sa mga ebidensya at pag-amin nito. Gayunpaman ay wala silang magawa dahil sa ito umano ang nakalahad sa ating batas. Kaya naman ipapasa Diyos na lamang nila ang hustisya.
January 17, 2022, makalipas lamang ang 2 buwang pagkakalaya, ay namatay ang suspect na si Ricardo Iyawan. Binaril ito ng di kilalang suspect habang nagtatrabaho ito sa kanyang sakahan sa Sitio Bingig, Barangay 3, Himamaylan City, Negros Occidental, sa araw mismo ng kanyang ika-89 na kaarawan. Hindi na nalaman ng tao sa likod ng pagkamatay ni Iyawan, subalit ayon sa mga pulis ay marahil may kinalaman nito sa kanyang mga ginawang kasalanan. Sabi ng iba ay siningil ito ng langit sa kanyang mga kasalanan. Malayo pa sana ang mararating ng isang Sheila May Condes at marahil kung ito ay nabubuhay ay isa na itong magaling sa larangan ng information technology na siyang demand ngayong trabaho dahil na rin sa sumisibong na modernisasyon. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.